bakit si Kimi kaagad ang hinulaan lang niya? How about the rest? Si Chainen at Eriko. Bakit hindi niya mahulaan ang dalawang ito para mapag-usapan naman sila? Our strong prayers for them, lalo na kaming mga seniors, ay buong puso kami na nagdarasal para sa kanilang dalawa. Kaya kayong mga bashers, stop na yung dilulo nyo. Tapos na, kaya yung idol nyo na lang, sa idol nyo na lang ituon ang dilulo nyo nang magkatuluyan din silang dalawa, Janine and Jerica. Alam nyo, Ma'am Norma Dayag, hindi lang naman si Kim yung hinulaan ng negative. Meron din ako napanood, diba, Yun nga lang, hindi yun excuse para sabihin, hindi lang naman si Kim, diba? Hindi pa rin yun excuse para sabihin magsalita ng ganun for Kim Chu. 'Di ba? Ang saklap naman kasi. So sabihin ng paalala lang 'yon na mag-ingat, iwasan na stress, maigi na nagpapaalala. Hula niya 'yun eh. Ibig sabihin nakikita niya. Grabe. Shut up na lang sana at magbigay na lang ng advice. Pero yung nakikita daw niya sa future ni Kim, yung mangyayari. Nako, supla-supla. Wag naman sanang mangyari. Nakakagigil. Pero, ganun pa man, masasabi ko na lang, let's move on. Let's move on na lang po doon. Wag na lang pong pansinin. Kasi yun yung, I think, kanyang goal na mangyari. Mapag-usapan talaga. Siguro, kinakailangan na rin po niya ng mas malaking engagement. Baka tahimik na rin yung pangalan niya na, tahimik na rin yung mga hula niya. Kaya nakipag-collab para pag-usapan ulit siya at lumakas yung engagement. At ginamit yung ibang mga artista na alam po niya na pag-uusapan. Anyway, let's move on and tumako naman tayo dito sa comment ni Madam Edita Dungog. Sabi niya, huwag paniwalaan si Mr. Baldwin. Ano siya, Panginoong Diyos, si Ogie, at all niya ang buhayang ating Kimpaw. Walang imposible sa Panginoon, hindi sila Panginoon, kaya Kimi palagi magdasal. Kimi, narito lang ang mga senior nagdadasal sa'yo. God bless Kimi. Ayan, ganyan dapat tayo. Huwag paniwalaan. Itakwil natin ang mga yan. Hindi sila Panginoon. Sa Diyos lang po tayo manalig at magdasal po parati. Samantala nito nakaraan nga, ayan kita po ito si Isaias na mayroon pong tinitingnan. And alam nyo ba, ang tinitingnan niya po pala, itong picture na to ni Kimi. Ayan yung mga pictures po niya sa Mega. Grabe, di ba ang gaganda? Grabe, napakahusay kaya magdala ng damit itong si Kim Chu. Super pretty. Grabe naman nga yan. Pinagpalang tunay sa ganda. Itong si Kim at saka magaling siyang magdala ng damit kaya bagay na bagay po sa kanya ang maging endorser, ang maging model talaga. Samantala, dumako naman tayo dito sa ating update kay Ate Twinkle na kung saan sabi dito, pati sa Ate Twinkle naglabas din ng pahayag. Confirm na nga, ready na daw i-public. Congratulations, Kim Pao. Ano yung ready ng i-public? Grabe naman, kung alam nilang sa Ate Twinkle, napaka-supportive po talaga kay Kimi. So, even po, nagkaroon ng problem si Kim kay Ate Lakam, andyan po siya sa likod ni Kim, nakasuporta po talaga sa kanya. Hindi po niya iniiwan ang kanyang bunsong kapatid na babae. Diba? Siya yung nagsisilbing lakas din ni Kim Chu. Ayan, kaya nga, nung before po, di ba magsampa ng reklamo si Kim, andun po silang dalawa ni JP sa Showtime. So, she's always there for Kimi and naman, nakakatuwa na hanggang sa love life ni Kim, talagang full support siya sa kanya. And ito nga po, parang mayroong chika na siya pa yung nagpayo na dapat mag-asawa na si Kim, magpakasal na. Samantala sabi dito, tama lang na ilabas nila ang proposal para tumigil na manira sila. Congrats lovebirds, this year na daw wedding. Fuy, grabe namang revelations yan itong si Kikay, no? So, eto, nakalagay sa gitna caption,
Sa dami ng pinagdaanan ni Kim Chiu, masaya kami na may Paolo na handang ipaglaban siya. Lahat ng Chiu, love si Paolo. Road to forever na ang Kim Pao. So, yun, naguguluhan ako kalin dito yung mismong sinabi ni Twinkle. But anyway, para daw po matapos ng mga hanash based dito sa caption, ang mga hanash at paninira, dapat lamang daw at tama lamang na ilabas na daw ang proposal. Grabe naman kung next year or ngayong taon na ata, sabi dito, this year na daw ang wedding. Huy, congratulations. Sana'y magtilang anghel. Sana'y totoo po iyan. Although meron pong hula na hindi maganda ngayong taon, pero 'di ba, who knows naman kasi sa kapalaran na kung sila naman nakikilala po nila ang isa't isa. Sila naman po nakakakilala sa isa't isa at nakakapangapa ng mga mangyayari, 'di ba? Nakakapangapa na ugali ng isa't isa. Ngayon. So, kayo guys, ano inyong masasay patungkol dito? Love na love daw po ng True Fam, si Paula Avellino. So, botong-boto sila kay Paolo. Siguro may nakikita po silang something kay Pao. Nakikitaan nila ng pagkaseryoso talaga si Paolo kay Kim Chiu. So, ang tahimik naman po kasi nila pagdating sa love life ni Kim. Para nga doon sa ex ni Kim Chiu, hindi sila ganoon kaboto. Based lang po ay nasasagap natin. But anyway, ayun, kung totoong botong-boto sila kay Paolo at love nila si Paolo for Kim, di maganda po yun. Meron pong basbas, di ba? Ang balitang, para matigil na raw ang haka-haka kina Kim Chiu at Paolo Avellino, ilalabas na ang katotohanan. Kim Pao fans tuwang-tuwa ay talagang nakakapukaw ng emosyon, lalo na sa mga matagal ng sumusubaybay at umaasa sa tambalang ito. Reaksyon at pagsusuri. Una sa lahat, natural lang ang excitement ng Kim Pao fans. Sa tagal ng panahon na puro hints, pa-sweet moments at cryptic posts lang ang nakikita ng publiko, dumating na sa punto na parang sabik na ang lahat sa linaw. Kaya ang ideya na ilalabas na ang katotohanan ay parang isang reward para sa mga fans na hindi bumitaw kahit walang kumpirmasyon. Pangalawa, mahalagang tingnan na ang katahimikan ni Kim at Paolo ang isa sa mga dahilan kung bakit patuloy ang haka-haka. Kapag parehong tahimik ang dalawang sikat na personalidad na may matinding chemistry, on-screen man o off-screen, automatic talagang iikot ang imahinasyon ng publiko. Kaya kung totoong may ilalabas silang pahayag, maaring ito ay paglilinaw sa tunay na estado ng kanilang relasyon, pag-amin kung may espesyal ng namamagitan, o kaya naman ay isang malinaw na pagsasabi na magkatrabaho at magkaibigan lang sila. Anuman ang laman ng katotohanan, malaking hakbang ito. Ibig sabihin, handa na silang harapin ang ingay at bigyan ng direksyon ng kwento, hindi na puro haka-haka at interpretasyon ng fans. Para sa Kim Pao fans, makikita rin dito kung gaano kalakas ang support system ng fans. Ang pagiging tuwang-tuwa nila ay hindi lang dahil gusto nilang maging totoong mag-couple sina Kim at Paolo, kundi dahil gusto nila ng honesty at respeto, para sa idolo nila at para rin sa sarili nilang emosyon bilang taga-suporta. Isang paalala, sa kabila ng kilig at excitement, mahalaga pa rin tanda na buhay pa rin nila ito, hindi ng publiko, at kung ano man ang ilabas na katotohanan, dapat itong igalang, kilig man o hindi ang kahihinatnan. Sa kabuuan, ang balitang ito ay parang tahimik bago ang bagyo ng emosyon, posibleng kilig, gulat o kahit halo-halong damdamin. Pero isang bagay ang malinaw, handa na ang Kim Pao fans makinig, umunawa at sumuporta, anumang katotohanan ang lumabas. Ang masasabi ko sa balitang ito ay napakalaki ng impact nito, lalo na sa mga Kim Pao fans na matagal nang nakababad sa samut-saring haka-haka tungkol kina Kim Chiu at Paolo Avellino. Una, makikita na pagod na rin ang publiko sa puro espekulasyon. Araw-araw may bagong issue, bagong interpretasyon ng bawat galaw, post o katahimikan nila. Kaya ang ideya na ilalabas na ang katotohanan ay nagbibigay ng pag-asa sa linaw at katahimikan, hindi lang para sa fans, kundi pati para sa dalawang artista mismo. Pangalawa, ipinapakita ng balitang ito kung gaano kalakas ang chemistry at koneksyon ni Kim at Paolo sa mata ng publiko. Hindi lalakas ang ganitong klase ng usapan kung walang nakikitang something ang mga tao, on-screen man off-screen. Kaya kahit wala pang opisyal na detalye, ramdam na ramdam ang excitement at saya ng fans. Pangatlo, mahalaga ring maging maingat at bukas ang isip. Hindi lahat ng katotohanan ay kailangang tumugma sa gusto ng fans. Posibleng,
kumpirmasyon ng espesyal na relasyon, malinaw na pagtanggi sa mga haka-haka, o simpleng paglilinaw na may respeto at profesionalismo sa pagitan nila. Ano man ang maging resulta, positibo pa rin ang hakbang na ito. Mas mabuti ang malinaw na pahayag kaysa sa walang katapusang intriga na pwedeng makasakit o makasira ng pribadong buhay. Sa kabuuan, ang balitang ito ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi tungkol sa katotohanan, respeto at maturity para kina Kim Chiu at Paolo Avellino at para rin sa mga fans na patuloy na sumusuporta sa kanila. Narito ang isang mahabang at masinsinang reaksyon tungkol sa balitang ito. Ang balitang para matigil na ang haka-haka kina Kim Chiu at Paolo Avellino, ilalabas na ang katotohanan, ay hindi simpleng showbiz update lang. Ito ay emosyonal na yugto para sa maraming Kim Pao fans na matagal nang naabang, umaasa at nag-iisip kung ano nga ba talaga ang namamagitan sa dalawa. Sa mahabang panahon, katahimikan ang naging sagot ni Kim at Paolo sa lumalakas na espekulasyon. Sa bawat interview na iniiwasan, bawat tanong na hindi sinasagot, at bawat post na tila may hidden meaning, mas lalong nagiging aktibo ang imahinasyon ng publiko. Kaya hindi nakapagtataka na umabot sa punto na ang fans mismo ang humihiling ng katotohanan, hindi para manghimasok, kundi para magkaroon ng malinaw na direksyon ng kwento. Ang ideya na ilalabas na ang katotohanan ay may dalang halo-halong emosyon, kilig, kaba, saya at konting takot. Kilig dahil baka ito na ang kumpirmasyon na matagal ng pinapangarap ng fans. Kaba dahil posibleng hindi ito ang inaasahan ng karamihan. At saya dahil sa wakas may tapang at respeto na ipapakita sa publiko sa pamamagitan ng pagiging tapat. Makikita rin dito kung gaano kalakas ang impluensya ng tambalang Kim Pao. Hindi lahat ng love team o on-screen partners ay nagdudulot ng ganitong kalalim na diskusyon at emosyon. Ibig sabihin, may kakaibang koneksyon silang naparamdam. Hindi pilit, hindi scripted, kundi natural at totoo sa mata ng mga manood. Kaya kahit wala pang opisyal na detalye, ramdam na ramdam ang suporta at saya ng fans. Sa kabilang banda, mahalagang bigyang diin na ang katotohanan ay hindi laging katumbas ng fairy tale ending. Posibleng ang ilalabas na pahayag ay simpleng paglilinaw lamang na magkaibigan, magkatrabaho at may respeto sa isa't isa. At kung ganoon man ang mangyari, dapat pa ring tanggapin ito na may bukas na puso. Dahil ang tunay na suporta ay hindi lang nasusukat kapag may kilig, kundi kapag may pag-unawa at paggalang. Sa kabuuan, ang balitang ito ay isang turning point, hindi lang sa usapin ni Kim Chiu at Paolo Avellino, kundi sa relasyon ng mga artista at ng kanilang fans. Ito ay paalala na sa likod ng kasikatan at intriga, may mga taong may sariling damdamin at hangganan. At kung anuman ang katotohanang ilalabas, ang pinakamahalaga ito ay magdala ng linaw, katahimikan at respeto para sa lahat. May marami pang maaring idagdag sa balitang ito na mas nagpapalalim ng konteksto at kahalagahan nito, hindi lang para sa Kim Pao fans, kundi pati sa mas malawak na mundo ng showbiz. Una, mahalagang isaalang-alang ang timing ng balitang ito. Kung sakaling ilalabas nga ang katotohanan sa panahong parehong busy sina Kim Chiu at Paolo Avellino sa kani-kanilang proyekto, malinaw na may strategic at personal na dahilan kung bakit ngayon ito gagawin. Posibleng nais na nilang tapusin ang usap-usapan bago pa ito makaapekto sa trabaho, reputasyon o sa mga taong nasa paligid nila. Ikalawa, may aspeto rin dito ng mental at emotional well-being. Hindi biro para sa mga artista ang araw-araw na binabantayan, binibigyang kahulugan ang bawat kilos, at ginagawa ng kwento ang katahimikan. Ang paglilinaw, anumang anyo nito, ay maaring isang paraan para makahinga sila ng maluwag at mabawasan ang pressure na dulot ng intriga. Ikatlo, makikita rin sa reaksyon ng fans kung gaano ka-mature ang fanbase ng Kim Pao. Kung magiging positibo at marespeto ang pagtanggap sa katotohanan, ito ay patunay na ang suporta ay hindi lang nakabase sa love team o romantic expectations, kundi sa pagmamahal at respeto sa mga artista bilang tao. Ikaapat, sa perspektibo ng showbiz, ang isyung ito ay nagpapakita kung gaano kalakas ang kapangyarihan ng social media. Isang simpleng larawan, kilos, o pananahimik ay kayang magpaikot ng kwento at magbigay ng sariling bersyon ng katotohanan ang publiko. Kaya ang opisyal na paglilinaw ay nagiging mahalaga para may balik ang kontrol sa sariling naratibo. At panghuli, anuman ang kalabasan, ang balitang ito ay maaring magsilbing aral na hindi lahat ng magandang chemistry ay kailangang lagyan ng label at hindi lahat ng katahimikan ay nangangahulugang may tinatago. Minsan, ang katotohanan ay mas simple kaysa sa iniisip ng marami.
Sa kabuuan, ang may dagdag sa balitang ito ay ang paalala ng balanse, kilig at respeto, interes at hangganan, suporta at pag-unawa. Dahil sa huli, ang tunay na panalo ay hindi ang intriga, kundi ang katotohanang nagdadala ng linaw at katahimikan para sa lahat.